Ako po si Dr. Oscar Cordero, isa po akong ethnobotanist. Ibig sabihin po noon ay nag-aaral ako ng mga halaman at ng kung ano-anong gamit ng mga tao sa mga ito. May kinalaman po sa pag-aaral ko ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Noong 2018, may napuntahan akong baryo sa isang liblib na bayan sa Quezon Province. Ayon sa mga nakapanayam ko, may isang multo raw na lumilitaw doon tuwing Pasko. Tinatawag nila itong multo ng Pasko. Ayon sa mga kwento, isang babaeng multo raw ang lumilitaw sa lugar na iyon. Hindi nila alam kung sino ito, basta raw sa tuwing Pasko ay makikita ito na naglalakad sa paligid ng baryo. Ang sabi pa ng iba ay sa tuwing lalampasan ka raw ng multong iyon ay siguradong mamamatay ka. Kaya naman ang mga residente ng baryo ay may kanya-kanyang paniniwala at ritual para maprotektahan ang kanilang mga sarili mula sa multo. Isa na nga rito ay ang paglalagay ng dahon sa kanilang mga bahay. Nung una kong marinig ang tungkol sa multo ng Pasko ay hindi ako naniwala. Para sa akin parang urban legend lang na nagpasalin-salin sa kwento. Hindi naman sa hindi ako naniniwala sa multo, pero para sa akin kasi ay may mga bagay na hindi dapat pinaniniwalaan, lalo na kung wala namang matibay na ebidensya. Kaso habang tumatagal ako sa baryo, ay lalo akong nagiging interesado sa multo ng Pasko. Halos lahat kasi ng nakakausap ko ay iisa ang kwento tungkol sa multo. May nakilala akong matandang magsasaka na nagbahagi ng kanyang karanasan sa multo. Sabi niya noong kabataan daw niya ay sinubukan nilang tawagin ang multo. Sabi niya may mga ritual daw na kailangang gawin para magpakita ang multo. Nung marinig ko yon ay lalo akong naging interesado. Sa isip ko ay kung may paraan para magpakita ang multo ay dapat kong malaman kung ano yon. Sa kabila ng pag-aalinlangan ko, ay nagpasya akong manatili sa baryo at makipag-ugnayan sa mga tao para makuha ang kanilang mga kwento. Nung gabing iyon ay nagkaroon ako ng pagkakataon na makasaksi sa ritual na naglalayong tawagin ang multo. Nung una ay hindi ako pinapayagan na sumama sa mga gagawa ng ritual. Pero dahil ako ang pinakamatanda sa grupo namin ay pumayag din sila. Ang sabi nila ay napakadelikado raw ng gagawin namin. Parang may posibilidad daw na hindi na kami makabalik kung may mali kaming nagawa. Kaya kung ano man daw ang mangyari ay dapat kong sisihin ang sarili ko. Hindi ko na lang sasabihin kung ano ang ginawa namin para magpakita ang multo. Pakakasigayahin ninyo. Basta ang natatandaan ko ay nagpunta kami sa isang lugar na walang ilaw. Tapos ay may sinindihan kaming kandila. Tapos ay paulit-ulit na binanggit ng kasama ko ang pangalan ng baryo. Ilang minuto ang lumipas ay wala pa ring nangyayari. Naisip ko na baka niloloko lang ako ng mga kasama ko. Pero hindi pa man ako nakakapagsalita ay napansin kong unti-unting nawawala yung liwanag ng kandila. Nung tignan ko yung paligid ay may nakita akong hugis ng tao na naglalakad papunta sa direksyon namin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Yung hugis ng tao ay unti-unting lumilitaw mula sa kadiliman. Hanggang sa makita ko na isa nga itong babae na may napakahabang buhok. Yung buhok niya parang alon ng dagat na bumabalot sa kanya habang naglalakad siya. Kulay puti ang buhok niya, kulubot na kulubot ang balat niya. Yung mga mata niya ay halos nakapasok na sa kanyang bungo. Naglalakad siya papunta sa direksyon namin habang yung mga kasama ko ay nagdarasal. Gusto kong tumakbo pero hindi ko magawa. Para akong napako sa kinatatayuan ko. Hindi ko maalis ang tingin ko sa multo. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, pero bigla na lang akong nagising na nakahiga sa lupa. Nung maalala ko ang nangyari, ay agad akong tumayo at tumingin sa paligid. Akala ko ay makikita ko ulit yung multo. Pero yung mga kasama ko na lang ang naroon. Sabi nila,
ay nawalan daw ako ng malay habang nakatitig sa multo. Sabi ko ay bakit hindi nila ako iniwan? Ang sabi nila ay hindi raw nila ako pwedeng iwan dahil siguradong mamamatay raw ako. Nagpasalamat ako sa kanila at nagtanong kung bakit buhay pa ako. Ang sabi nila ay nagdasal daw sila nang nagdasal para sa akin. Sabi pa nga nila, yung dasal nila ang nagtaboy sa multo palayo sa akin. Nung umalis kami sa lugar na yon, ay hindi ko na nakita ulit ang multo. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan ang karanasang yon. Sa totoo lang ay hindi ko alam kung ano ang multo na yon at kung bakit ito nagpapakita tuwing Pasko. Dahil sa karanasan ko ay nagbago ang pananaw ko sa mga kwento ng mga tao sa baryo. Para bang biglang nagkaroon ng lalim yung mga kwento nila na dati tinatawanan ko lang. Madalas pa rin akong bumalik doon para alamin ang katotohanan tungkol sa multo ng Pasko. Pero sa paglipas ng mga taon ay hindi na ako nakakita ng kahit na ano. May bagyo noon, signal number 3. Hindi ako nakauwi sa amin kasi naabutan ako ng bagyo. May pasok pa kasi kami noong umaga. Pero pinauwi rin kami kasi nga lumakas yung bagyo. Wala akong magawa sa dorm. Wala naman kasing TV at malakas yung ulan. Kaya hindi ako makatulog. Naisip ko na lang na mag-aral. Kaso maingay yung mga kasama ko sa kwarto. Nagkukwentuhan sila. Kaya lumabas ako at naghanap ng tahimik na lugar. Pumasok ako sa isang kwarto sa dulo ng hallway. Hindi ko pa napasok yun noon. Akala ko nga bodega yun kasi maliit lang yung pinto. Pagbukas ko nagulat talaga ako kasi nursery pala yun. Parang ibang mundo, may mga crib, mga laruan, mga libro at mga baby clothes. Naisip ko bakit may ganito dito sa dorm. Parang hindi nagalaw yung kwarto. Parang hindi nagalaw yung nursery. May mga Christmas decoration pa, may Christmas tree, mga parol at mga Christmas lights. Nagtaka ako kung bakit may ganun sa dorm namin. Hindi ko na lang inisip, nag-aral na lang ako. Nung nagsawa ako sa pagbabasa, napatingin ako sa mga larawan na nakasabit sa dingding, mga baby pictures. Nung una, akala ko mga random na pictures lang ng mga baby. Pero nung tinitigan ko, parang may kakaiba. Napansin ko na yung mga pictures ay mga larawan ng iisang baby. Pero bakit parang hindi tama? Nagtaka ako kung bakit may mga larawan ng baby sa dorm namin. Tapos napansin ko na may mga larawan na hindi tama. May baby na may 2 ulo, may baby na may 4 na braso, may baby na may mga sungay, may baby na may buntot, at iba pang mga larawan na nakakatakot. Napatayo ako at lumapit sa mga larawan. Tapos biglang namatay yung ilaw. Nag-brown out. May narinig akong umiyak, baby na umiiyak. Akala ko guni-guni ko lang kasi ang tagal na bago ko narinig ulit. Pero umiiyak talaga yung baby, galing sa kalaliman ng nursery. Ang dilim na noon kasi nga nag-brown out. Pero binuksan ko yung flashlight ng cellphone ko at naglakad papasok sa nursery. Tinawag ko yung baby. Sabi ko, huwag siyang matakot kasi tutulungan ko siya. Naisip ko na baka isa sa mga kasama ko sa dorm ay nanganak na hindi ko alam. Tapos tinago yung baby sa nursery. Nakita ko yung baby. Nagkukubli siya sa likod ng Christmas tree. Nakatalikod yung baby sa akin. Sabi ko, huwag siyang matakot. Tapos nilapitan ko siya. Hinawakan ko yung balikat niya tapos pinaharap sa akin. Grabe, nakangiti siya at nakatingin sa akin pero yung ngiti niya parang may ibang ibig sabihin. Nakakatakot talaga. Parang hindi siya baby. Parang matanda na maliit lang yung katawan. Tapos yung mga ngipin niya parang mga ngipin ng pating. Napatras ako, nagtaka yung baby. Tapos tinanong niya ako kung bakit daw. Hindi ko siya pinansin, tumakbo ako palabas ng nursery. Narinig ko na tumakbo rin siya. Tapos naramdaman ko na hinawakan niya yung binti ko. Natumba ako. Paglingon ko, nakanganga siya at tinatangkang kagatin yung binti ko. Sinipa ko siya, tumilapon siya sa pader. Tumayo ako at tumakbo palabas.
Nagtago ako sa isang kwarto. Nagtago ako sa ilalim ng kama. Narinig ko na tinatawag niya ako. Sabi niya, laruan daw niya ako. Nagtago lang ako, nagdasal. Biglang pumasok sa isip ko, tiyanak yata yung baby na yon. Parang lahat ng kwento tungkol sa tiyanak nagkatotoo sa harap ko. Naalala ko yung kwintas ko na may krus, regalo yun ng kaibigan ko. Sabi niya, proteksyon daw yun sa mga demonyo. Hindi ko naman pinapansin, pero suot ko pa rin. Naisip ko na baka pwedeng gamitin yung krus para mapaalis yung tiyanak. Lumabas ako sa ilalim ng kama. Nakita ko yung tiyanak na nakatayo sa may pinto. Nakangiti siya. Tapos sabi niya, laruan daw niya ako. Tumakbo siya papunta sa akin. Iniharap ko yung krus sa kanya. Naalala ko yung sabi ng kaibigan ko na protection daw yun. Tapos sinigawan ko siya na lumayo sa akin. Tumigil siya sa pagtakbo, parang natakot siya. Tapos parang nasunog yung balat niya. Umatras siya at sumigaw. Tumakbo palabas ng kwarto. Nagtaka ako kung bakit ganun yung nangyari. Pero naisip ko na baka dahil sa krus. Hinabol ko siya palabas ng kwarto. Nakita ko na pumasok siya sa nursery. Sinundan ko siya. Binuksan ko yung flashlight ng cellphone ko. Tapos pinailawan yung mga dingding. Doon ko nakita na may mga nakasulat sa dingding. Hindi ko napansin yun kanina kasi hindi naman ako nag-flashlight. Pero ngayon, nakita ko na may mga nakasulat na simbolo sa dingding. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng mga simbolo na yon, pero parang may sinasabi sila. Parang may kwento na kailangan kong malaman. Tinawag ko yung tiyanak. Sabi ko, lalaban ako sa kanya. Lumabas siya sa likod ng Christmas tree, tapos tumakbo ulit papunta sa akin. Iniharap ko yung krus sa kanya. Tapos sinigawan ko siya na lumayo sa akin. Sinunog ulit yung balat niya. Tumakbo siya palabas ng nursery. Hinabol ko siya. Pero nawala na siya. Hindi ko na siya nakita. Hindi na rin ako nakatulog. Binuksan ko yung mga bintana at pinto. Para kung sakaling bumalik yung tiyanak, ay makikita ko agad. Pero hindi na siya bumalik. Umaga na nung bumalik yung kuryente. Nakita ko na naglaho yung mga simbolo sa dingding. Hindi ko alam kung bakit. Pero hindi ko na lang inisip. Hindi ko na rin nakita yung mga larawan ng mga baby. Hindi ko alam kung saan napunta. Pero hindi ko na lang inisip. Hanggang ngayon, naaalala ko pa rin yung tiyanak. Naaalala ko pa rin yung itsura niya. Nakakatakot. Sabi ko sa sarili ko, hindi na ako babalik sa nursery na yon. Hindi ko na siya papasukin kahit anong mangyari. Nung makauwi ako sa amin, nakwento ko sa mga magulang ko yung nangyari. Naniwala naman sila kasi alam nila na hindi ako nagsisinungaling. Nagpatulong ako sa kanila na magtanong sa mga guro kung bakit may nursery sa dorm namin. Nalaman namin na dati palang orphanage yung dorm at yung mga kwarto sa taas ay mga kwarto ng mga bata. Parang biglang nag-click lahat, kaya pala parang may mga kaluluwa pa rin na hindi matahimik. Yung nursery ay para sa mga sanggol. Pero dahil sa kakulangan ng pondo ay kinailangan nilang isara yung orphanage. Nagtaka ako kung bakit may mga simbolo sa dingding ng nursery. Sabi nung guro na nakausap namin, hindi niya rin alam. Pero magtatanong daw siya sa mga dating may-ari ng orphanage. Nalaman namin na may mga nawawalang sanggol daw sa orphanage. Nung tinanong namin kung ilan, ang sabi ay hindi raw nila alam. Pero may hinala sila na ang tiyanak ay kaluluwa ng mga nawawalang sanggol. Nagpagawa kami ng misa para sa mga kaluluwa ng mga sanggol. Pero kahit anong gawin namin, ay hindi nawala yung trauma na dinulot sa akin ng tiyanak. Parang laging may anino sa likod ko. Kahit saan ako magpunta, parang nandyan lang siya. Hanggang ngayon, natatakot pa rin ako na baka bigla na lang siyang sumulpot sa kwarto ko. Hello, ako si Rina, isa akong akademiko. Mula nung bata pa ako ay naririnig ko na sa papa ko ang tungkol sa isang nilalang na tinatawag niyang Sigbin. Hindi ko talaga pinaniniwalaan noon si papa. Para sa akin, parang kwentong barbero lang yon na napulot niya sa mga kaklase niya na galing probinsya.
Parang imposible naman kasi, di ba? Habang tumatanda ako, ay lalo kong pinagdudahan si Papa dahil wala akong makitang impormasyon tungkol sa Sigbin. Hindi ko ito mahanap sa mga libro at encyclopedia na nasa library ng school namin. Hindi rin ito lumalabas sa mga search engine na nasa computer ng library. Nung magkaroon ako ng sarili kong computer, ay lalo akong naghanap ng impormasyon tungkol sa Sigbin. Nung magkaroon ako ng cellphone na may internet, ay lalo akong naghanap ng impormasyon. Pero wala talaga akong makita. Hanggang sa sinubukan kong hanapin ang Sigbin sa isang search engine na hindi Google. Doon ay may nakita akong isang article na galing sa isang blog. Ayon sa article na yon, ay may isang baryo sa Cebu na pinaniniwala ang pinamumugaran ng Sigbin. Tuwing Pasko raw ay may nawawalang tao o hayop sa baryong yon. Sa madaling sabi, nagpunta ako sa baryo na yon. Pagdating ko pa lang, parang may kakaiba na akong nararamdaman. Yung mga bahay, parang laging may nakasilip sa bintana. Tapos yung mga matatanda, parang may tinatago silang hindi nila masabi. Nung kinausap ko sila, doon ko nalaman na may katotohanan pala yung article na nabasa ko. May mga nawawalang tao at hayop nga sa baryo na yon. Ang mga tao ay kadalasang mga lasing na naglalakad pa uwi. Ang mga hayop naman ay mga alagang aso na nakatali sa labas ng bahay. Ang mga nawawalang tao at hayop ay hindi na natatagpuan, kaya ang mga tao ay nag-iingat na sa tuwing sasapit ang Pasko. Ang mga lasing ay may kasamang kamag-anak pa uwi. Ang mga aso naman ay pinapapasok sa bahay. Ang mga nawawalang tao at hayop ay sinisisi sa Sigbin. Ayon sa mga nakakita na sa Sigbin, ay mukha raw itong malaking kangaroo na may mahabang tenga. Ang mga mata nito ay nagliliwanag at ang katawan ay kulay abo. Nung makauwi ako ay nakita ko ang mga journal ni Papa. Nasa isang kahon lang pala ito at nakatago sa ilalim ng kama nila ni Mama. Doon ko nalaman na may karanasan pala talaga si Papa sa Sigbin. Nung teenager daw siya, nakita niya mismo yung clearing sa gubat na puno ng mga patay na hayop. Nakakatakot daw talaga. Lahat ng mga hayop na yon ay walang dugo at may butas sa dibdib kung saan tinanggal ang puso ng mga ito. Doon daw naisip ni Papa na totoo ang Sigbin. Nung Pasko ng 2010 ay nagpunta kami sa baryo na yon. Sumama si Papa at sinabi niya sa akin na hindi pa rin siya nakakita ng Sigbin. Pero alam niya na totoo ito. Nung makarating kami sa baryo ay napakaingay ng mga tao. May mga nagsusugal sa kalsada, may mga nagiinuman, may mga nagkakaraoke. Nung malaman ng mga tao na galing kami sa Maynila ay nagtanong sila kung bakit kami nagpunta sa baryo nila. Sabi ni Papa ay gusto raw naming makakita ng Sigbin. Nagtawanan yung mga tao at sinabi nila na hindi namin gugustuhin na makakita ng Sigbin. Isa-isa silang nagkwento ng mga karanasan nila sa Sigbin. May mga nakakita na raw sa Sigbin na nagdadala ng bangkay ng aso sa gubat. May nakakita na raw sa Sigbin na kumakain ng puso ng aso. May nakakita na raw sa Sigbin na naglalakad sa kalsada. Pero ang pinakakinatatakutan ng mga tao ay yung sinasabi nilang Sigbin na may-ari. Ayon sa kanila ay may tao raw na nag-uutos sa Sigbin na manghuli ng tao o hayop. Sa madaling salita ay may tao na nakikinabang sa Sigbin. Kinagabihan ay nakitulog kami sa bahay ng kapitan ng baryo. Nagiinuman kami ni Papa kasama yung kapitan at iba pa niyang mga kaibigan. Nung biglang nag-brown out at may narinig kaming sumigaw sa labas. Tumayo si Papa at lumabas. Sinabi niya na baka raw Sigbin ang nakita nung sumigaw. Nung makalabas si Papa ay may narinig kaming kalabog. Sumigaw ulit si Papa ng Sigbin. Tumayo yung kapitan at sinabi niya na may baril siya sa kwarto. Tumayo rin ako at lumabas. Sa isip ko ay makikita ko na rin ang Sigbin, pero hindi ko inaasahan ang nakita ko. Nakahiga si Papa sa kalsada at nakadapa sa kanya yung nilalang na kulay abo ang katawan. Yung mga mata nito, naglalagablab na parang apoy. Grabe,
Para akong nanigas sa takot. Naglalagablab ang mga mata nito at kumakain ito ng kung ano sa dibdib ni Papa. Napatakbo ako at sinipa yung nilalang. Tumalsik ito at nakita kong may hawak-hawak itong puso na dinidilaan. Tumayo ito at doon ko nakita na mukha nga itong kangaro. Pero mas maliit. Tumayo ito sa dalawang paa at naglalagablab ang mga mata. Akala ko ay aatake ito. Pero tumakbo ito papalayo. Tumakbo ako kay Papa at nakita kong wala na siyang puso. Nung makabalik yung kapitan ay wala na yung sigbin. Dinala namin si Papa sa ospital pero patay na siya. Simula noon ay hindi na ako nagpunta sa baryo na yon. Nagpatuloy ako sa pag-aaral at nagkaroon ng trabaho. Nag-asawa rin ako at nagkaroon ng 2 anak. Ngayon ay may internet na at napakarami ng impormasyon tungkol sa sigbin. Lagi kong sinasabi sa mga anak ko na mag-ingat sa sigbin tuwing sasapit ang Pasko. Kahit na sa Maynila kami nakatira, hindi ko talaga maiwasan ang matakot. Parang laging may anino na sumusunod sa akin, lalo na tuwing Pasko. Baka kasi yung sigbin na pumatay kay Papa ay buhay pa rin at naghahanap ng mabibiktima. May kwento po ako na sana ay mapansin ninyo. Kwento ito ng tatay ko na noong bata pa ako ay madalas kong ipagkwento sa kanya. Lagi niyang sinasabi na sa lahat ng kwento niya, ito ang pinakagusto ko. Siguro dahil ito rin ang pinakamahaba at pinakamahiwaga. Sabi ni tatay nung kabataan niya ay may bahagi ng kagubatan sa may dulo ng baryo namin na sobrang bawal pasukin. Maraming dahilan. May mga mababangis na hayop daw doon, may mga bandido, may mga mambabarang. Pero ang pinakasikat na dahilan ay yung alamat tungkol sa isang nilalang na nagtatago sa kagubatan na iyon. Ayon sa alamat, may isang nilalang na nakatira sa kagubatan na iyon na kayang magbigay ng kahit anong kahilingan. Pero kapalit noon ay kailangan niyang ibigay ang isang bagay na mahalaga. Hindi sa iba kundi sa taong humihiling mismo. Kapag hindi nasiyahan yung nilalang sa kapalit, ay kakainin niya ang taong humihiling. Kaya ang sabi ni tatay ay walang matinong tao ang papasok sa kagubatan na iyon. Pero si tatay, hindi raw siya basta-basta naniniwala sa mga alamat. Kaya kahit na alam niyang delikado, sinubukan pa rin niya. At dahil sa kwento na iyon ay naakit siyang pumasok sa kagubatan. Sa isip ni tatay ay kung makakahingi siya ng kahit anong kahilingan ay pwede niyang hilingin na maging mayaman o kahit na ano pa na makakabuti sa kanya. Noong araw bago magpasko ay napagdesisyunan ni tatay na pasukin yung kagubatan. May dahilan naman siya, may kaibigan daw kasi siya na may sakit. Halos 1 taon na raw na nakaratay yung kaibigan niya na yon na itago na lang natin sa pangalang Lito. Ang sabi ni tatay ay gusto niyang hilingin sa nilalang na pagalingin si Lito. Pumasok daw siya sa kagubatan at sa kalagitnaan noon ay may nakasalubong siyang lalaki na may dalang banga. Yung lalaki raw ay may kakaibang itsura. Hindi niya maipaliwanag kung paano. Basta raw, alam niya na hindi ito tao. Nagtanong daw yung lalaki kung ano ang ginagawa ni tatay sa kagubatan. Sinabi ni tatay yung pakay niya. Sabi raw ng lalaki ay may isang mahiwagang bukal sa gitna ng kagubatan. Kapag uminom daw ng tubig mula sa bukal na iyon, ay gagaling ang kahit na anong sakit. Pero dahil ito ay mahiwaga, ay may kapalit ito. Tapos ay tinuro ng lalaki yung banga na dala niya. Sabi raw nito ay tubig mula sa bukal ang laman noon at pwede niyang ibenta kay tatay. Kapalit ng paboritong locket ni tatay na suot niya sa leeg. Sabi ni tatay ay nagdalawang isip siya dahil yung locket na yon ay may picture ng pamilya niya. Parang bahagi na yon ng pagkatao niya pero para sa kaibigan niyang si Lito. Handa siyang isakripisyo yon kaya pumayag siya at binigay yung locket sa lalaki. Hindi raw niya napansin na sobrang haba ng mga daliri nito.
Pagkatapos noon ay umuwi na siya at binigay kay Lito yung tubig. Ininom ni Lito yung tubig at kinabukasan ay naglalaro na ito sa labas. Sabi ni tatay ay sobrang saya ng pamilya ni Lito. Pero may napansin silang kakaiba sa kaibigan niya. Lagi raw itong gutom, kahit na anong kain ay hindi ito nabubusog. Tapos yung mga mata niya, parang laging nag-aapoy sa gutom. Nakakatakot na talaga. May mga pagkakataon pa na nahuhuli nila itong kumakain ng mga insekto at kahit maliliit na hayop. Isang araw ay nakita ni tatay na may kinakausap si Lito na isang batang babae. Tapos ay bigla na lang nitong sinunggaban yung bata at kinagat sa leeg. Buti na lang at napatakbo si tatay at nasagip yung bata. Doon na natakot si tatay. Bigla niyang naisip na yung tubig na galing sa bukal ang dahilan ng lahat. Parang may sumpa na nakadikit sa tubig na yon. Kaya kahit takot na takot siya, naisip niyang bumalik sa kagubatan at hingin uli yung locket sa lalaki. Para sa kanya, hindi pwedeng mawala na lang yon ng ganun-ganun lang. Pagpasok niya sa kagubatan ay nakasalubong niya uli yung lalaki. Sabi niya ay ibalik na lang yung locket niya at hindi na siya kukuha ng tubig sa bukal. Pero tumawa raw yung lalaki at sinabing huli na ang lahat. Tapos ay bigla itong nagbago ng anyo, naging isang higanting nilalang na may mukha ng baboy ramo at katawan ng ahas. Tumakbo si tatay pero hinabol daw siya noon. Mabuti na lang at mabilis tumakbo si tatay. Pero hindi niya alam kung paano makakalabas sa kagubatan. Kaya ang ginawa niya ay kinamot niya yung mga puno na nadadaanan niya para makaiwan siya ng marka. Nung makita niya na may puno na may kalmot na ay alam niyang paikot-ikot lang siya. Nakita siya nung nilalang at muntik na siyang mahuli noon. Pero nakaiwas siya at tumakbo uli. Ramdam niya yung takot at kaba pero alam niyang ang tanging paraan para makalabas siya ay ang patayin yung nilalang. Parang wala na siyang ibang choice. Pero paano niya gagawin yon? Nung makasalubong niya uli yung nilalang ay napansin niya na may banga ito na dala. Doon niya naisip na baka yun ang susi para mapatay niya ito. Kaya ang ginawa niya ay tinakbo niya yung banga at sinipayon ng malakas. Nabiyak yung banga at tumapon yung tubig sa loob nun. Tumakbo siya palayo. Pero may nakita siyang bato na nasa gitna ng kagubatan at may lumalabas na tubig mula roon. Naalala niya yung sinabi ng lalaki na may bukal sa gitna ng kagubatan. Na-realize niya na yun ang bukal na tinutukoy noon at yun din ang pinagmumulan ng kapangyarihan ng nilalang. Kaya ang ginawa niya ay kinuha niya yung bato at binato yun sa isang puno. Nabasag yung bato at biglang naglaho yung kagubatan. Ang natira na lang ay yung puno na binato niya. Nakalabas siya ng kagubatan pero hindi na siya makapagsalita. Sabi ni tatay ay hindi na niya nakita uli si Lito. Tumakas daw ito at hindi na nila natagpuan pa. Si tatay naman ay naging tagapagbantay ng kagubatan. Kahit hindi na siya makapagsalita, alam niyang kailangan niyang protektahan ang iba mula sa panganib ng kagubatan. Yung puno na nasa gilid noon ay nilagyan niya ng mga nakaukit na babala. Dahil hindi na siya makapagsalita, ay yun na lang ang naisip niyang paraan para balaan yung mga taong gustong pumasok sa kagubatan. Sabi ni tatay, ay naging bahagi na ng alamat ng baryo namin yung kwento niya. At siya ay naging isang mahiwagang tagapagbantay na nagbabala sa mga tao sa katahimikan. May kilala akong gumagawa ng maskara. Hindi yung mga maskarang ginagamit sa mga party o maskarang pambihis sa mukha. Yung maskara na sinusuot sa mukha kapag may festival. Tawagin na lang natin siyang Kuya Rodel. Si Kuya Rodel ay may nakakatakot na karanasan sa paggawa ng maskara. Nung bata pa raw siya, ay nagbakasyon siya sa probinsya ng kanyang lolo. Tawagin na lang natin Lolo Berting. Nung mga panahon na yon, sobrang interesado si Kuya Rodel na matuto gumawa ng maskara, lalo na nung malaman niya na may kapangyarihan pala ang mga ito.
Parang gusto niyang malaman kung paano nagiging proteksyon ang mga maskara laban sa aswang. Kaya nagpa-apprentice siya sa kanyang lolo. Si Lolo Berting raw kasi ay isang kilalang mask maker sa probinsya nila. Siya ang gumagawa ng mga maskara na sinusuot ng mga tao tuwing pista. At hindi lang basta maskara ang ginagawa ni Lolo Berting. May kapangyarihan daw ang mga maskara na ginagawa niya. May mga simbolo kasi yung mga maskara na hindi alam ng mga tao kung ano ang ibig sabihin. Pero ayon kay Lolo Berting, yung mga simbolo ay isang uri ng dasal na nagtataboy ng mga masasamang espiritu. Kaya tuwing pista ay ligtas ang mga tao na nakasuot ng maskara ni Lolo Berting. Nung malaman ito ni Kuya Rodel, ay lalo siyang ginanahan na matuto sa kanyang lolo. Kaso ay may isa pa siyang nalaman na ikinagulat niya. Ang dahilan kung bakit may kapangyarihan ang mga maskara ni Lolo Berting ay dahil may isang aswang na gumagala sa kanilang lugar. Ang aswang na ito ay nagtatago tuwing may pista dahil sa mga maskara na ginagawa ni Lolo Berting. Hindi makalapit sa mga tao ang aswang dahil sa mga maskara. Kaya naman ay naisip ni Kuya Rodel na kung talagang totoo ang aswang ay dapat nilang makita ito at malaman kung saan ito nagtatago. Nung sabihin niya ito sa kanyang lolo ay nagalit ito. Pero kalaunan ay napapayag din niya na puntahan ang kuweba na sinasabing pinagtataguan ng aswang. Nung araw na iyon ay nagdala ng sibat na may matulis na bakal sa dulo si Lolo Berting. Si Kuya Rodel naman ay may dalang itak. Nung malapit na raw sila sa kuweba, sobrang tahimik ng paligid, parang walang ibang buhay. Nakakita sila ng mga bakas ng paa na hindi pangkaraniwan. Ang lalaki ng mga bakas, tapos may mga kukupa na parang sa paa ng manok. Nakakakilabot talaga. Nakita rin nila na may mga kahalat ng balahibo ng manok sa paligid ng kuweba. Tapos ay may mga bungo ng hayop na nakasabit sa mga sanga ng puno. Sabi ni Lolo Berting ay mukhang may mga ritual na ginagawa sa paligid ng kuweba. Kaya naman ay lalong natakot si Kuya Rodel. Doon pa lang ay alam na nila na totoo nga ang mga sinasabi ng mga tao tungkol sa aswang. Pero hindi sila umatras. Pagdating nila sa bungad ng kuweba ay naamoy nila ang mabahong amoy na nanggagaling sa loob. Para raw amoy ng patay na hayop. Nung pumasok sila ay nakita nila ang pinanggagalingan ng amoy. Isang lalaki na nakahiga sa sahig ng kuweba. Nung makita sila ng lalaki ay tumayo ito. Pero hindi normal ang kilos ng lalaki, para raw itong isang zombie. Ang balat ng lalaki ay nangingitim na. Tapos ay may mga sugat na gumagapang sa katawan nito. Nung makita sila ay sumugod yung lalaki. Pero bago pa man ito makalapit, ay tinuhog na ito ni Lolo Berting ng dala niyang sibat. Nung tamaan ng sibat yung lalaki ay nagsisisigaw ito. Pero imbes na boses ng tao ang marinig nila, ay boses ng isang hayop ang lumabas sa bibig ng lalaki. Doon nila napansin na yung dila ng lalaki ay hindi na dila ng tao, kundi dila na ng hayop. Nung araw na yon ay hindi nila nakita ang aswang. Pero may nakuha silang impormasyon tungkol dito. Ang aswang ay may kakayahan na gawing kasangkapan ang mga taong nabibiktima niya, parang sinasapian sila at nawawala sa sarili. Kaya yung mga tao, nagiging parang zombie na sunod-sunuran sa kanya. Ang lalaki na nakita nila sa kuweba ay marahil ay isa sa mga nabiktima ng aswang. Nung mga sumunod na taon ay lagi nang sumasama si Kuya Rodel sa paggawa ng mga maskara. Pero isang araw ay nagulat siya dahil may nakita siyang maskara na kamukhang kamukha niya. Tinawag niya si Lolo Berting at tinanong kung bakit siya gumagawa ng maskara na kamukha niya. Sabi ni Lolo Berting ay hindi niya alam ang ibig sabihin noon. Pero may kutob siya na ang ibig sabihin noon ay siya ang susunod na target ng aswang. Kaya nagmadali si Lolo Berting na tapusin ang maskara na kamukha niya. Pero bago pa man matapos ni Lolo Berting ang maskara,
ay nagkasakit ito at hindi na nakabangon pa. Si Kuya Rodel na ang gumawa ng maskara na kamukha niya. Ginaya lang niya yung mga simbolo na ginagawa ni Lolo Berting. Hindi niya alam kung tama ba yung ginagawa niya, pero wala siyang choice. Nung mamatay si Lolo Berting ay si Kuya Rodel na ang gumawa ng mga maskara para sa pista. Kahit natatakot siya, hindi siya nagpatinag. Ginawa niya ang lahat para matutunan ng mga teknik ng kanyang lolo. Para bang sinasabi niya sa sarili na kailangan niyang ipagpatuloy ito para sa proteksyon ng mga tao. Nung matapos niya ang mga maskara ay nag-alay siya ng mga manok sa kuweba ng aswang. Hiniling niya na sana ay maprotektahan ng mga maskara na ginawa niya ang mga tao sa kanilang lugar. Nung gabi ng pista ay nagpakita sa kanya ang aswang. Nakaupo siya sa isang mesa kasama ang mga kaibigan niya nung maramdaman niya na may nakatingin sa kanya. Paglingon niya ay nakita niya yung aswang na nakatayo sa gilid ng kalsada. Kamukha raw yon ng lalaki na nakita nila sa kuweba, pero yung aswang ay may pakpak. Nakatingin ito sa kanya at parang inaasar siya dahil alam nito na hindi siya makakagalaw dahil sa dami ng tao. Pero hindi nagpatalo si Kuya Rodel. Tumayo siya at suminyas sa aswang na lumapit. Nung lumapit yung aswang ay sinugod niya ito at tinaga sa mukha. Nagulat yung aswang dahil hindi ito makalapit sa kanya dahil sa suot niyang maskara. Nung makalayo na sila sa mga tao ay naglaban sila ng aswang. Pinagpupukpok niya ito ng itak hanggang sa bumagsak ito sa sahig. Pero nagulat siya dahil biglang nagbago ng anyo yung aswang at naging isang lalaki. Tumakbo siya pabalik sa mga tao at sinabi na may aswang. Pero nung balikan nila yung lalaki ay wala na ito. Nung mga sumunod na araw ay may nawawalang lalaki sa kabilang bayan. Kamukha raw ito ng lalaking nakita niya. Hindi na bumalik si Kuya Rodel sa probinsya nila. Natatakot siya na baka balikan siya ng aswang. Pero yung mga maskara na ginawa niya ay nagamit ng mga tao sa kanilang lugar at sabi nila, talagang naramdaman nila yung proteksyon. Parang kahit wala na si Kuya Rodel, yung mga maskara niya nandyan pa rin para sa kanila. At sabi nila ay nagbigay proteksyon sa mga tao. Ngayon ay hindi na gumagawa ng maskara si Kuya Rodel. Sa edad niyang 50 ay hindi na niya kaya ang trabaho na yon. Pero yung karanasan niya ay nag-iwan ng malalim na takot sa kanya. Takot na hindi lang sa mga halimaw na nagtatago sa dilim, kundi pati na rin sa responsibilidad na iniwan sa kanya. Parang kahit saan siya magpunta, dala-dala niya yon. At yung responsibilidad na ipagtanggol ang kanilang lugar sa pagbabalik ng aswang